Hello, tingnan mo ang iyong katabi. Kaya buhay ka pa ngayon because you have a brilliant brain. Hindi narinig. Ito po, gagamit ako ng ilang mga tao. At itong isang taong ito ay nagtayo ng sari-sari store na lugi. At pagkatapos, dahil wala siyang magawa, sumama siya sa mga sundalo papuntang India para makipagdigma. At siya na-demote as private. Dahil hindi siya marunong makipagdigma. At ang inisip niya, pakasalan na lang yung babaeng kanyang pinakamamahal. At nung araw na sila'y kakasal, namatay yung kanyang mapapangasawa. At pagkatapos noon, hard-working student siya, nag-aral siya ng law. At nung kapagtapos siya, kakaunti ang kanyang naipanalong kaso. So, siya'y bat-bat ng kabiguan. Pero ito ang natuklasan ko, failure will not define you. Ang mga kabiguan, hindi po yun ang bibigo sa atin. At siya ito pumasok sa politika at laging talo. At hindi siya tumigil. Why? Because in his mind is that wonderful quest. And he became the President of the United States of America. Abraham Lincoln. Kaya kailangan yung pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos ay huwag mong iaalis. Kaya mula nung matanggap kong ako'y mangangaral, hanggang ngayon ako'y nangangaral. Hindi ako umaalis sa pangangaral. At tuloy-tuloy ang pagtatagumpay dahil ginagawa ko yung kanyang iniutos. May isang bata na napakahirap. At para masustentuhan niya ang kanyang sarili sa murang edad niya, 8 years old, siya ay nagtitinda ng mga candy sa train. At isang araw ay isang mamang galit na galit sa kanya dahil siya ay, siyempre, pag nagtitinda ka candy, so siguro ay nairita yung mama at hinawakan ng kanyang tenga at itinaas siya. At dahil doon sa ginawa ng mama, nabingi siya. Dalawang tenga niya ay bingi. Siya ba ay nawala sa pangarap na inilagay ng Diyos? Laging tandaan po natin, ang Diyos ang naglagay ng pangarap nung tayo'y nasa sinapupunan pa ng ating nanay. Ang gawain natin ay makipagniig sa Diyos para matuklasan natin yun. Kaya makikita mo po, nagtapos ng medisina, pero barbero ang trabaho. Barbero na maraming branches. Amen. So dito makikita natin na ang Diyos ang may kaisipan at pangarap. Huwag mong akalaing ikaw ay katulong lamang. Nung mamatay, ang labor secretary ni Woodrow Wilson, Pangulo, isa sa pinakamahusay na Pangulo ng Amerika, ang sabi nung kanyang katulong. Sabi niya, Mr. President, can I ask you that you make my husband as your labor secretary? So, what? Sabi niya, what? What is the work experience of your husband? Siya po ay may sari-sari store. Do you know what you are requesting? What I need to that labor post is a big man. Alam mo ang sagot niya? Yes, Mr. President, if you position my husband, he will be a big man. So ang isa pong may pangarap ay insistent. Hello? Hindi ka hihinto doon sa iyong kabiguan, ikaw ay magtutuloy-tuloy.
At may ilaw ang mga ilawang yan dahil sa isang bingi na itinaas nung mama doon sa train at ang pangalan niya ay Thomas Alva Edison. At nung siya'y tanungin, ikaw ba hindi nahirapan na ikay bingi? At ang sabi niya, lalong napabuti ako dahil I have more time to communicate with the divine intelligence. So it's in your quiet time that God will reveal Himself to you because worship is knowing God precisely. Ang pagsamba po ay kilalanin ng Diyos ng totohanan. At ang Diyos ang masusunod. Siya ang gagawa sa iyo at sa akin. At pag minsan tayo ay aalma, pag minsan tayo ay maghihimutok, pero ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay maunawain, dahil nalalaman niya na kaya ka naghihimutok dahil hindi mo alam ang pagkatawag sa iyo. God is so patient and enduring. Napakamatiisin ng Diyos at siya'y mapagbata. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, be somebody. All things are possible to everyone who believe. Kaya ba'y naniniwala na walang imposible sa iyo dahil ikaw ay sumasampalataya? At ang sabi ng isang dakilang lalaki, never believe never. Wag na wag mong paniniwalaan ang wag na wag. God created you with a great and brilliant brain. Kaya nga po, paano mo i-activate ang iyong matalinong utak? Ang isang matalinong utak, matanong, why am I here? Bakit ako ay naririto? Bakit ako'y buhay? Ano ang aking gagawin sa buhay? Magagawa ko ba na ako'y magtagumpay? Laging tandaan mo, pansamantala lang ang buhay natin sa ibabaw ng lupa. At gamitin mo ang lahat ng pwedeng mabuting bagay na nasa lupa, gamitin mo ito para tiyakin mo ang iyong magandang kinabukasan. At ang isang magandang pamumuhay, mabuhay ka lagi sa daigdig ng mga himala. Live in the realm of the miraculous. Paano yun? So, number 3, believe. What you see, you will be. Maniwala ka ng nakikita mo sa iyong imahinasyon na mabuti at paulit-ulit mong tinitingnan, pabalik-balik mong tinitingnan, yan ang mangyayari sa iyo. So the big word is believe. Sa Acts 16:31, para ipakita ko sa inyo kung bakit tayo dapat na sumasampalataya. And they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. So paano raw ang kaligtasan ng buong pamilya kapag ang isang tao sa pamilya ay sumampalataya? So believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So how shall you activate this? Paulit-ulit mo sabihin, Lord, ligtas na ang lahat ng aking mga mahal sa buhay dahil ako ay ligtas, dahil ako'y sumampalataya sa iyo. Hindi yung aapurahin mo at sasabihin mo, tumulad ka sa akin, paano kita tatay tutularan, ay bungangero ka. Hello? So, ito ang sasabihin mo, I believe in Jesus Christ, November 26, 1977, and my entire family will be saved. So anong nangyari sa aking buong pamilya? Ligtas hanggang apo. Yung pinakabatang apo naming mag-asawa, pag sinabi naming pray, nakalutungo na yon. Hello? At pag minsan ay pinapatungan pa ako ng kamay. At pinipray ako. Who did that to? My entire family. Jesus Christ. According to His Word. Believe on the Lord Jesus Christ. Kahit anong makita mo sa mga mahal mo sa buhay, huwag mo yung pupuntiryahin.
ang puntiryahan mo basta sila ligtas. Mahirap ipaliwanag. Napakahirap ipaliwanag, pero ang salita ng Diyos ay katotohanan. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sino ang unang maliligtas? Yung unang sumampalataya. At sino ang maaapektuhan? So, pansinin po natin, bagamat ang kabanal ay hindi nakakahawa, pero ang katapangan nakakahawa. Sumama ka sa mga duwag at magiging ka ring duwag. Sumama ka sa matatakutin at magiging kang matatakutin. Hindi yan hahakbang hanggat hindi sigurado, pero ang matatapang kahit hindi alam kung saan siya pupunta, sumusunod sa ipinagagawa sa kanya ng Diyos. Dadalhin kita sa isang lungsod na hindi ang tao ang gumawa. So ano ang sabi ni Abraham? Yes, Lord. Kami narito para dalhin ng Panginoong Jesucristo sa inyo. If you have Jesus, you have everything. Amen. If you have Jesus, you are rich and you are strong. Ang Greg Durante Ministries ay nagpapasalamat sa ating mga kapatid, kaibigan at mga partners ng ministeryong ito na sumuporta, nagbigay ng donasyon at pinansyal na kaloob para matulungan ang mga nasalanta ng Taal Volcano. Kaya taos-puso po kami nagpapasalamat at tuloy-tuloy po natin gawin ang pagdamay sa ating pong mga kapatid, lalong-lalo na po ang mga kapuspalad, at ang Jesus on the Wheels ay gagawin po natin on a monthly basis. Kaya don't stop giving, don't stop sowing, and in due time, you will receive the best harvest of produce. Walang ibang pangalan na ating tatawagan kundi ang pangalan ng ating tagapagligtas. Dahil isa lang pangalan ang binigay sa silong ng langit ay kaliligtas ng bawat isa. Ang pangalan niya ay sino po? Amen. Kaya nais kong ipaunawa sa bawat isa, only believe. So sa Mark 9:23, sa Mark 9:23, ano po ang sabi doon? At ang sabi po doon, Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. So ano ang requirement para makamit mo ang iyong puhunan? Hello? Ano ang requirement para makamit mo ang bahay na gusto mong bilhin? If you can believe.
all things are possible to him that believeth. Ano kaya ang nakapahalaman doon sa all things? Lahat ng mga bagay ay posible sa lahat ng sumasampalataya. Amen po ba? So ngayon, kung ikaw ay sasampalataya, ang lahat ng mga bagay, kung kayo'y sasampalataya, lahat ng mga bagay ay posible sa lahat ng sumasampalataya. So, it's not about the surrounding, it's not about the environment, it's about your heart. So, yung ating puso ang tinitingnan ng Diyos para tayo magtagumpay sa ating kapaligiran. Mahirap maniwala na si Lazarus napatay na ng ilang araw at binalot na ng kayong lino. So, mummified na po si Lazarus. So, hindi na pwedeng huminga. At linagyan na ng pang-imbalsamo. So, patay na si Lazarus. Pero, ano ang sabi ni Marta at ni Maria? Kung sana kayo'y nakarating agad, Panginoon, hindi sana namatay si Lazarus. Pero anong sabi ng Panginoon? Sa John 11, verse 40, kailangan makita mo na pananalig lamang ang kailangan para ikaw ay magtagumpay. Anong sabi po doon? Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead. Ngayon, sa John 11:40, so patay na, pinagtibay ni Jesus, patay na si Lazarus. Jesus said unto her, said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. So what is the glory of God? The glory of God is Himself performing miracles. Kaya kung ano man ang iyong krisis, believe. And the glory of God will perform what you believe. Amen po ba? Yan lang po ang magdadala sa atin sa tibay at katatagan at hindi ka na laging magrireklamo na nanghihina ang iyong katawan dahil ano po ang sabi? Said I not unto thee, hindi ko ba sinabi sa inyo na kung kayo'y sasampalataya, makikita ninyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Purihin ang Diyos, tunay po na napakabuti ng Panginoon. At laging tandaan po natin, ang isang tao ay may pangarap, at ang bawat pangarap ay kailangan ng himala. At ang makakaranas ng himala ay yung iginagalang ang salita ng Diyos. At ang paggalang sa salita ng Diyos ay paggalang din sa salapi. Hindi ibigin ng salapi, kundi pangangasiwaan ito para sa katuparan ng pangarap. At nais ko rin ihamon sa bawat isang sumusubaybay sa palatuntunang ito na I practice what I preach. Dumaraan din kami ng mga matinding mga pagsubok at kami ay dumaraan din sa pagkakasakit na malubha. Subalit ang aming karanasan ay yung hamon namin ginagawa sa mga may sakit ay aming isinasagawa sa pagtanggap na bagamat kami humahamon, doon din sa hamon na yon kami ay nagkakaloob sa ibang gawain ng Panginoon at sa mga gawain pa ng Panginoon. At sa halip na ang salapi ay gamitin sa gamot o sa manggagamot at paggamutan, aming ipinagkakaloob yon sa mga ganitong palatuntunan. At ako ay naggagalak sapagkat kami ay may karanasan na totoo ang pagtugon sa pagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Mismong personal na ito'y nararanasan namin. Again, I repeat what I have stated a while ago, that your dream need a miracle. And that miracle will start to commence when you start giving. So I challenge you to sow your money to a fertile land
And more than 31 years sa broadcast, sa radyo at television, hindi isang oras, kundi araw-araw, ay ito ay nagpapatuloy. Kaya hamon ko na ang bawat isa ay magkaloob so that we can expand, enlarge the kingdom of God and spread the gospel and have more hours in different local television station. Kaya ako'y dadalangin na kayo ay bigyan ng hamon ng Diyos upang maging partner financially ng gawain ito, dahil sa Romans 12, there is a ministry of giving, there is a ministry of donation. So I pray na pagpalain ka ng Diyos at maranasan mo sa iyong pagsunod ang makapangyarihang pagbuwelta ng pagpapala sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, laging kakatagpuin mo ang kanilang ibinigay ay laging bubuwelta sa kanila 100-fold sa pangalan ni Jesus. Sa iyo ang kalwalatian naman at mangyari ito sa kanilang pagsunod sa pangalan ni Jesus. At ang ating text line gamitin ninyo at ang ating email address gamitin ninyo at tayo ay mag-chat sa ating Facebook account at nang malaman ko ang inyong kalagayan at nang sa gayon tayo magkasundo at magdalanginan. Pagpalain kayo ng Diyos sa pangalan ni Jesus. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa EDS Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. And the glory of God is to heal the sick. The glory of God is to remove cancer. The glory of God is to remove diabetes. The glory of God performs great miracles. And it will be one after the other. At ang gagawin lang ay to believe, to believe, to believe. At lahat ng bukol sa aking katawan ay isa-isang nawala. At ang bigat ng timbang ko ay dahan-dahang gumaang na wala akong body exercise. Nung sabihin ng isang doktor, Greg, malapit ka nang mamatay. Sabi ko, bakit? Dahil pear shape ang iyong tiyan. Napakalaki ng tiyan ko. Ang waistline ko ay 44 na mahigit. At timbang ko ay nasa 250. So, ang labanan po ay nagsisimula pag inayawan mo yung sinabi sa iyo ng tao. Hello? Pag sinabi ng iyong tao, hindi ka nayayaman. That is the beginning of warfare. Pag sinabi ng taong hindi ka nagagaling, that is the start of warfare. So faith will start when there is somebody who tell you na hindi ka nauunlad dahil ikay matanda na. So do not accept the pronouncement of any person. Huwag mong tatanggapin ang sinasabi sa iyo ng sinumang tao, ikay humakbang at sumampalataya dahil ikaw ay may kahihinat na isang napakalaking pagpapala na inihanda sa iyo ng Diyos. So if thou wouldest believe, so pansinin po natin, hindi sinabing can, couldest, ang ginamit niya ay wouldest believe. Thou shouldest see the glory of God. So, ating pansinin, kung ikay maniniwala, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. So, nakita ko na pag ipinagpatuloy mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, number 1, you will receive excessive favor from God. Continue on believing Him
And you will, number 1, receive an excessive favor from God. Labis na pabor na hindi natin trinabaho. Hello? So pansinin po natin, may mga bagay na tatrabahuhin, pero may mas malalaking bagay na hindi mo trinabaho. If you can recall and recollect into your mind things that you never work for na nasa iyo. Anong bagay ang nasa iyong hindi mo trinabaho? Anong bagay ang hindi kayang bayaran ng pera na nasa iyong buhay ngayon? Pag ito ay iyong pinagtuunan ng iyong pag-iisip, mararanasan mo ang makapangyarihang pagpapatuloy na paghihimala sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Then second, never settle for less. Huwag kang papayag na ganyan ka lang. Sabihin mo sa iyong kapatid, huwag kang papayag na ganyan ka lang, na pasabit-sabit ka lang sa sasakyan. Huwag kang papayag na ganyan ka lang dahil may magandang pangarap sa iyo ang Diyos. Amen po ba? Never settle for less. Hate sin, hate poverty, hate sickness. Matuto kang mamuhi, hindi sa tao. Hindi rin sa dyablo. Ang kamumuhian mo ay yung sakit, yung kahirapan, yung kasalanan. Sapagkat mismong ang anghel ay hindi niya rinibuke ang dyablo sa Book of Jude. Sapagkat alam na ng dyablo ang kanyang papel na gaganapin. Pag ikay na buhay na nagtitiwala sa Diyos, may mga pagkakataong igagapos mo siya. Pero mas madalas po, pag nabuhay ka na ikay nagtitiwala sa Diyos, hindi mo na kailangan pang magpaulit-ulit ng pagpapahayag. Kaya't, ang pang-apat po, decide to live in the land of the best. So, a promised land has been given to Abraham. You and your children I will bring to the promised land. And what is that promised land? A land filled with milk and honey. A land filled with blessings. So, decide to live in the land of the best. Ang unang babala ko sa inyo, at huwag kalilimutan, you won't succeed without starting. Walang tagumpay na maaabot ang sino man sa atin na hindi magsisimula. At ano ang ating pasisimulan? Instead of failure-centered, starting tonight, be success-oriented. Be conscious of success. Matututunan mo rin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon, hindi natin maiintindihan dahil yung mga patutuo kanina, iba't ibang pagsubok ang kanilang pinagdaanan, pero sa katapusan sila pa rin ang nagtagumpay. Bakit? Dahil ang layunin ng bawat pagsubok ay hindi para tayo mabigo, kundi para tayo matutong magalak sa punto ng kabiguan. Pag tayo nagagalak sa punto ng kabiguan at laging tandaan mo ang kabiguan ay hindi final. Failure is not final. It is only the beginning of God raising you up to the level on which He has planned to bring you. Where you are today is God who orchestrated to bring you. He brought you to where you are today. Ang Diyos ang may kagagawa kung ano ang nasa katayuan mo ngayon, pero you can do better. Aspire for the best. Hindi ka para dyan lang. Hindi ka para sa akinsit katapusan lang. Kailangan mabuhay ka na nasa biyaya at pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Paano? Yun ang assignment natin araw-araw. Paano? So, ikay laging magtatanong sa Diyos, paano? 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 Paano?
At kapag ikay masusing tumingin doon sa iyong problema, makikita mo ang kalutasan. May isang sundalo after Second World War na umuwi ng kanilang bayan at siya ay walang hanap buhay at siya hirap na hirap. At ang sabi niya sa isang pastor, ayoko nang mabuhay. After the war na siya hindi napatay, ay ayaw na niyang mabuhay. At ang sabi niya, for what reason that you don't want to live? Because I'm totally broke. I have no job, I have no food, I have no place to live. At ang sabi niya, change your mind. Baguhin mo yung iyong isipan. At ang tanong ng pastor, ano ba ang iyong skill? Ano ba ang iyong talent? At sabi niya, kusinero lang ako. Nung ako ay nasa kampo. Kusinero! Abay, di napakaganda. At ikaw ay magluluto. Ang sabi niya, ano pa ang iyong naging karanasan before the war? Ang sabi niya, nagtitinda ako ng cookware. Pero wala akong naibenta. Aba, ay napakaganda niyan. Always point out the best. Huwag mo sasabihin, ay talagang hindi ka tinawag para sa sales. Huwag po. So, discover kung ano yung pwede mong maibigay na payo doon sa kausap mo. Kaya ang sabi ng pastor, may magaling ka palang magluto. Ngayon, magbenta ka uli ng cookware. Ang sabi niya, hindi pwede. Hindi nga ako makabenta eh. Ay magaling ka nga magluto, ganito ang gawin mo. Dahil magaling kang magluto, dala mo ang cookware, magtayo ka ng 5 pamilya na iyong magluluto ka doon sa cookware na binibenta mo. In 4 years' time, he is a multimillionaire. And nais kong iyong maintindihan that God has given us brilliant mind and that brilliant mind always receive bright ideas. Amen po ba? Kaya nga iyong unawaing mabuti na hindi ka hanggang dyan lang. Hindi tayo naghihintay ng libingan para mamatay. Tayo narito sa ibabaw ng lupa para makapagbigay ng buhay at sigla sa maraming tao. Live as an inspiration to many people. So, amen? So, kung ikay housewife, ipakita mo na ang iyong asawa ay magiting na asawa because behind a successful husband is a good wife. Amen? Kaya pag nakita ninyo na ako ay maunla dahil mabuti ang aking asawa. Amen po ba? Abay, nakasuot na ako, pinagbibihis ako, hindi bagay sa'yo. O, suhubad uli. So, yan po ang buhay ng mag-asawa. Sila ay nagmamahalan at nag-iibigan. Amen? Kaya nga po ating intindihing mabuti, when you fear God, then you will receive wisdom. Wisdom that is appropriate to the problem that you might be encountering at a given time. So, laging meron pong katapat na karunungan ang problema. Nakukuha niyo po. So, ano ang karunungang iyong gagamitin sa iyong suliranin? At dito makikita natin na matagal-tagal bago gumaling yung kaniyang mga pamamaga ng 2 paa, bago niya pinaniwalaan na siya pala'y kinukulam, dahil ang alam niya, ang isang Kristiyano hindi na pwedeng kulamin. Nais ko rin ipaunawa sa inyo, born again ako, for 4 years ay puro galis aso ang aking bewang hanggang singit. At ang asawa ko ay mahilig na ako'y linisan kahit mabaho yung tumutulong mga liquid. For 4 years nangangaral ako that God is the greatest physician and healer. At maraming gumagaling, pero ako hindi gumagaling. Pero tuloy-tuloy pa rin ako dahil ang mahalaga ay ipakilala ko na ang Diyos ay dakilang manggagamot at in 4 years' time, nawala yung lahat. Bakit po? Dahil sa dami ng mga himala na ipinakita niya at nasaksihan ko, baka lumaki ang aking ulo. At nung matuto ako na ang Diyos ang nagpapagaling, kaya mula noon, hindi ako natalo ng mga himala. Sapagkat alam ko ang Diyos ang nasa likuran ng bawat himala. Amen? Hallelujah! So, laging kababa ang loob. Kaya sabi ni Pablo,
ay humiling ako sa Diyos na alisin ang thorn in the flesh. 3 times humingi ako, pero ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. For when you are weak, then I am strong. Amen? My grace is enough for you. So nais kong iyong intindihin, be somebody, because God has designed your brain as an intelligent and brilliant brain. There is something that God has placed in that brain. Amen? At pag naintindihan mo, magpapakasal ka ng libre. Amen? Hallelujah. So, wag mong alalahanin ang gastos. Ang alalahanin mo, binigyan ka ng Diyos ng katalinuhan at sinidlan ng Diyos ang iyong utak ng katalinuhan at karunungan at binigyan ka ng katapangan. Di po ba ang sabi sa 2 Timothy 1:7, ano po ang sabi? At dito po tayo magtatapos. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ano ang panlaban sa takot? Sound mind, love, and then power. So power is because we live in love. Power because we have a sound mind. And what is a sound mind? Na hindi mo ini-entertain yung sakit at kirot na iyong nararamdaman because you believe na hindi yun magtatagal. At ikaw ay makadudumi ng normal dahil ikay naninindigan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, a mighty, miraculous release of a miracle will take place in your body. At ang walang anak ay magbubuntis at magdadalang tao. In the mighty, precious name of Jesus. At si Patty Wilson ay ipinanganak na epileptic. Dito tayo magtatapos. At naawa ang kanyang tatay dahil pagtatayo, natitimbwang epilepsy. At siya ay lungkot na lungkot dahil paano mabubuhay ang kanyang anak. At ang kanyang ginawa, tinutukan niya yung kanyang anak. At ang sabi niya, believe in yourself. Believe that you are normal. Kaya ang ginawa niya, araw-araw, sinasamahan niya sa pagja-jogging. At tuwing may attack, sasaluhin niya at muling sasabihin niya, run, Patty, run. Hanggang after several years ng katatakbo, dumadalang na yung seizure. At nagkaroon na ng pangarap ang bata because of the love of his parents. Dahil sa pag-ibig ng kanyang magulang, nagkaroon siya ng katapangan. At ang sabi niya, sasali ako at tatakbuhin ko ang 1,000 miles mula sa ating lugar patungong California. Epileptic from childhood. Natakbo niya yon. At pagkatapos na matakbo niya, ang sabi niya, yung susunod ay tatakbuhin ko naman ang isa pang lugar. 3 ulit siyang tumakbo. At doon sa huling pagtakbo niya, nabali ang kanyang buto sa paa. Laging tandaan mo po, pag ikay may karanasan sa tagumpay, magkakaroon ka lagi ng tapang at ikay kikilos lagi upang magtagumpay. At ang sabi ng doktor, I'm sorry, Patty, you cannot run. Because if you persist on running, masisira ang iyong paa. At siya'y mapanganib sa iyo. At ang sabi ng bata, pwede po bang lagyan mo ng taling mahigpit? Hello? Sabi ng doktor, pero mo doktor siya pa ang pinayuhan. Oo nga, no? O pwede. Pero magkakaroon niya ng blisters. At ang sabi niya, hindi po bale, Dok, dahil ang nanay ko yung nurse, may siren siya, kaya hihigupin yung mga blister. At natapos niya uli ang takbuhin. At nagkaroon siya ng isang aklat. At ang titulo ng aklat, Run, Patty, run. Kaya kapatid, the challenge is this. God has a great dream for you. And all you need to do is to run. Amen. You have to begin to believe that you are destined for a great future, even at your age. Amen. Hallelujah. Don't quit
Sabihin mo sa iyong katabi, I will not quit. Never stop. I won't stop. Keep on going. And you will reach and achieve what you aspire for. Amen. Huwag mo nga akalain na laging demonyo ang nagpapahina sa iyo. Hindi ang demonyo ang nagpapahina sa iyo, isipan mo ang nagpapahina sa iyo. Manindigan ka, gamitin mo ang iyong pananalig at makita mo ang pangarap ng Diyos. Ano ba, pastor, ang pangarap ko? It is between you and God. It is a personal matter. It is between you and God will reveal to you what His dream is for every one of us. At pag natuklasan mo, then start the race. And again, never stop. Do not quit. Mararating mo ang iyong patutunguhan. Dahil nasa iyo ang banal na Espiritu. Nasa iyo ang Panginoong Jesucristo. I congratulate you tonight because you have decided once and for all that you will aspire for that dream na inilagay sa iyo ng Diyos. Sige po, tayo'y manalangin. Aming Ama, hindi po kami baliwala. At wala pong isa man na inferior dahil sa iyong Espiritong nasa amin, kami ay magiging laging nasa ibabaw ng aming mga suliranin at makapagtatagumpay kami sa lahat ng krisis na aming daraanan. Kaya kasiyan mo ang bawat isa ng kapuspusan, ng kapangyarihan ng iyong Espiritu at sila'y makapagpatuloy. In the mighty, precious name of Jesus. And everyone shout Amen. Amen.